Si Kuya Richard nga mga mare, alis muna nga pa kasi isang taon na nga daw ang balik niya. Hanggang ngayon nga nagpapasalamat ako sa inyo mga mare dahil talagang tinangkilik niyo yung ukay nga natin. Kaya naman itong umaga pumunta na nga ako dito kahit hindi pa nga ako nag-almusal. Hali kasi may humabol pa talagang umorder mga mare na sa 5 nga din yun. Kaya naman ito't inasikaso ko na nga rin para nga sa ganun pagdating na ni Ran babalutin niya na lang. Ito pa nga rin yung panahon nga sa atin mga mare. Minsan maaraw, minsan maambon, minsan naman malakas ang ulan, pabago-bago nga. At eto na nga mga mare, babalutin na nga natin yung mga natira pa nga. At eto nga sira, nagutom kaya ayan, nagkape muna nga habang nag-aasikaso ko dito. Bali ako naman kausap ko nga yung magpipick up nga mga mare ng parcel nga natin. Dahil nga yung mga ukay nga natin nasa 60 plus nga yun, ayun naubos nga lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya sabi ko habang hindi pa nga pinipick up, asikasuhin na nga namin mga mare. Sabi nyo nga ang nagtutulungan nga talagang umaasenso. Totoo naman nga yun. Basta nga kapag mag-partner kayo, mag-asawa, nagtutulungan kayo sa buhay, ay walang imposible na hindi nyo nga marating mga mare. Siyang tunay yun. Isa rin siguro kami sa magpapatunay na kapag nagtutulungan ang mag-partner ay talagang nagtatagumpay. Kaya sa mga mare at pare ko dyan, sa mga mag-asawa ay kailangan nyo rin talagang magtulungan. Kayo at kayo pa rin naman talaga ang magbabago nga ng buhay nyo. Kasi aminin natin kapag isa lang talaga sa isang relasyon ang kumikilos napakabigat. Halimbawa yung asawang babae gusto magnegosyo, gusto may subukan na bagong bagay. Nung nagkukwento pa nga lang yung asawang babae, talagang negatibo na nga yung sinasabi ng lalaki o baliktad man, ganyan. Kaya minsan yung mga gusto nga mga maring gawin ay hindi nga nagagawa kasi nga parang napanghihinaan din ng loob, wala bang suporta. Kaya dapat bilang mag-asawa ay palagi nga kayo nagtutulungan. Hindi naman yun para sa isang tao lang kundi mga mare para sa lahat at sa buong pamilya. Si Kuya Richard nga bali bumili rin pala nalagyanan nga ng manok niya kasi nga aalis na nga pala siya. May pupuntahan nga daw siya mga mare baka sa isang taon na nga daw ang balik niya. At eto nga mga mare, pinaghiwa-hiwalay na nga namin para pagdating nga na magpipick up ay okay na nga. Kaya sana lahat ay mapanood nyo kasi baka may magtanong na naman nga na bakit nga umalis si Kuya Richard, baka may issue na naman ganyan. Wala naman ganun mga mare. At eto abangan nyo nga po yung next batch natin, sobrang gaganda, may long dress, mga shorts, ang ganda mga mare, promise. At eto nga okay na nga si Kuya Richard at nagpaalam na nga rin sa amin. Bago nga siya tuluyang umalis, ayan pumunta muna nga siya dito para magpaalam nga sa amin. Pero mamimiss na naman nga natin si Kuya Richard kasi alam niyo naman lulubog at lilitaw nga ito, pero sabi namin balik nga siya sa Pasko. At ayan siguro alam nga rin ni Gail na aalis siya mga mare kaya ayan kapit na kapit nga sa tito niya. Naakala mo naman nga mga mare mawawala o tingnan nyo ayaw pa nga sumama niyan sa amin kasi tinuyakap nakayakap talaga. Minsan lang naman din kasi nakakauwi nga dito si Kuya Richard mga mare. Kaya siguro namimiss nga rin ni Gail. Tingnan niyo naman nga yumakap na naman nga. Bay mamimiss yata ang tito niya mga mare. Sabi ko nga ayakin na nga at aalis na nga siya at nagbabay na nga mga mare. Itong unang beses na makikita nga siya nagbabay. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare kasi nga marunong na siya magbabay dahil ito pa lang yata yung unang beses na nagpakita siya ng ganyan. Syempre bilang nanay tuwang-tuwa ka dahil milestone niya nga yan mga mare dahil malapit na nga siyang mag 10 months. Tuwa ko na nga para makaalis na nga rin si Kuya Richard baka nga mahuli pa nga mga mare. Sabi ko nga mag-iingat nga siya dyan mga mare kaya ayan paalis na nga rin siya. Bale ihahatid nga nila ito nga si Kuya Richard mga mare sa sakayan. Tuwing umaalis nga parang ang bigat nga mga mare sa loob. Pag nasanay ka nga mga mare pero sabi naman namin alam naman namin na darating talaga yung mga araw na iiwanan rin kami. Kasi nga tulad nga ng sabi ko palagi may kanya-kanya nga tayong buhay. Hindi habang buhay magkakasama nga kami at hindi habang buhay pwede namin silang itali sa amin. Kaya naman Kuya Richard alam ko palagi ka nanonood, palagi ka mag-iingat kung saan ka man pupunta. Basta balik ka lang, alam naman namin kahit anong oras bumabalik ka. At eto habang nag-aasikaso kami nagtatrabaho mga mare, eto naman maglolay pinapatulog nga si Gail. Mas maganda nga mga mare yung nakaraan, mas maganda nga ito dahil talagang bago to mga mare. Yung iba nga dito may tag pa kasi talagang hindi pa nga ito nagagamit, bale brand new nga ito. Alang medyo mahal to, nasa 149 nga siya kasi sulit na sulit naman kung bibilin mo sa iba ay mas mahal 250, 300 yung ganong quality. Hindi pa nga rin humihinto ang ulan, baka nga bumaha na naman nga dito pero sana wag na nga abutin itong mga tanim nila Alvin. Dahil sayang din nga yung pagod nila at eto't may isda na naman nga silang nahuli. Ang ganda nga ng isda na itong mga mare. Napapansin ko kasi parang patuloy nga ang paglaki nga ng tubig mga mare. Siyempre alam nyo naman palagi na nga lang tayong binabaha nga dito. Ang hirap din talaga pag binabaha ka. Kahit sabihin nga natin na palagi natin naranasan ng baha, ang hirap pa rin kapag palagi nga mga mare. Parang kahit sabihin na sanay na nga tayo sa baha, parang ang hirap pa rin humaharap nga sa panibagong baha. Abay, ito yung baboy natin, ang hilig din pala sa isda. Abay, nakikipaglaban yung baboy natin sa isda mga mare. Vegetarian na nga yan, pero mahilig pa nga sa isda yan, o diba? Napaka-healthy ng baboy natin. Kaya ang maiwan na nga lang dito, ito nga si Jeffrey sa nga si Alvin, pero matutulog nga rin dito sila Ran. Mag-aalas 12 na nga nung makakain nga ako at ito na nga yung unang kain ko ngayong araw. Pansin
ko kasi mga mare, alas 12 yata ang unang kain ko araw-araw. Nitong mga nakaarang araw ay pakiramdam ko ay naging malungkutin nga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil lang sa abala o marami lang ako iniisip. Yung parang ayaw mong kumilos, yung parang ayaw mong gumalaw, tapos naninega ka sa mga bagay-bagay. Siguro dala lang din siguro mga mare minsan ng pagod kaya ako naiisip yung mga ganong bagay. Akala ko rin kasi ilang taon na ako nakapanganak pero hindi pa pala, buwan pa lang din pala. At hindi lang pala ulan mga mare ang kalaban natin ay pati hangin, kaya naman naglagay na nga rin itong si Alvin ng mga tali-tali dito sa kamatis para hindi matumba. May mga humabol pa nga mga mare, kaya naman ayan inilagay na nga rin namin dito sa motor at yung iba naman dito nga sa paper bag para ihahatid na nga lang din namin mga mare. Pupuntahan din kasi kami dahil kukunin ko nga requirements sa eskwelahan. Dito nga sa bukid ay maaga pa nga lang ay nag-aasikaso na nga sila mga mare para nga sa kanilang hapunan. Alam nyo naman pagdating sa probinsya talagang maaga pa lang ay nag-aasikaso nga ng pagkain, mga alas 6 pa nga lang mga nakapaghapunan na, tas kwentuhan na nga lang habang hindi pa nga dinadalaw ng antok o minsan naman kapag nga walang TV radyo. Isa yan sa namimiss ko mga mare, pagkakain namin magkukwentuhan kami nila mama ng mga pangarap namin sa buhay o kaya naman ay makikinig nga kami mga mare ng radyo. Lord, maraming pong salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Para bukas na lang ulit.